Magandang umaga at magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron magandang balita at meron ding hindi magandang balita para kina Hanilet Abansinya at kay Kitty na naroon na ngayon sa dahig humabol sa birthday ni Digong ngayon. Birthday pala ni Digong ngayon. Kahit po sa ako ginigreet ko ng happy birthday, kaya happy birthday na rin kay Digong dyan. Nandyan na yung request niya na chicks si Hanilet. Kaya baka liliksi si Digong kasi nandiyan ang problema ay 2 beses daw na hindi pinapapasok si Hanilet sa dyan sa detention facility. Iwan ko kung ano ang reason. Well, atin muna panuorin ang video courtesy sa atin ng GMA News at ng UNTV. Hindi agad pinapasok ang mag-ina sa detention facility ng International Criminal Court at naghintay muna sa labas. Nagpasalamat ang mag-ina sa lahat ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Veronica, magandang kalusugan ang gusto niya. Samantala, inaasahan namang dadagsa sa International Criminal Court Complex ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, so itong unang clip natin, ito ay ito yung unang pagpasok nila Hanilet. Ay akala nila Pilipinas na basta-basta lang pasukin. Pinalabas sila diyan, pinalabas. At yun yung una, ito na nasa labas na sila dito. At mamaya ay meron tayong courtesy video ni Arnold Egan Clavio na nagsasabi na pangalawang beses. Tingnan nyo tong damit niya dito Baka sabihin nyo na gawang-gawa ko lang ang kwento. Ito yung first time nakapula siya ng jacket Yung pagdating niya mismo kahapon ito. Kanina naman, gabi yata sa kanila ay hindi pa rin siya pinapasok pero ang suot niya ay black jacket na. Kaya ito atin muna pakinggan itong balita sa UNTV. Inaasahan namang dadagsa sa International Criminal Court Complex ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw ng kanyang ika-80 kaarawan. Sa isang paanyaya, isang solidarity walk patungo sa ICC detention facility ang pasisimulan alas 9 ng umaga sa the Netherlands kasunod ang isang salo-salo. Naku, ito ang ayaw ng taga-ICC ng mga judges diyan, yung tinitira ng camera ang kanilang building and then nakikita sa social media ngayon. Yun ang ayaw ng ICC Tapos tinitira din ang lumabas-pasok ng mga tao. At lalo na kapag may gagawin sila diyan na medyo offensive na mga action. Tulad ngayon salo-salo daw baka magsisigaw-sigaw. Ay nako, yan ay demerits, minus point yan sa ICC, kaya lalong madiin si Digong at lalong istriktuhin nila ang pagpasok ng mga legit visitors ni Digong, yung talagang kapamilya lang, di ba? Yung family member lang. Si Hanilet nga, di pinapasok kasi common law wife lang. Tsaka yung si Kitty, di ba? Anak pala ni ni Hanilet at saka ni Digong, si Kitty. Hindi rin pinapapasok 2 beses. Kaya nag-stricto ngayon ang ICC dahil nakikita nila palaging mayroong mga tao sa labas. And then kontra sila offensive hindi yung hindi kaibigan di ba? Medyo ang tingin nila sa ICC kalaban, di ba, ng grupo ni Digong, DDS yan Kaya nga dapat baguhin ang mentality. DDS mentality ay hindi pwede sa Europe. Iba ang mentality ng European. Kagaya na lamang kanina, bigla na lang papasok na sana sila Hanilet at Kitty. Ipinagbawalan talsik kaagad. Parang yung first time ni Rookie pagpunta doon, na umasta-asta na council daw siya, pinalabas din. Pati si Robin Padilla, ganun din dito nangyari. Kaya hindi magandang pasok nila ngayon na araw Akala nila mag-viral video na naman ang mga eksena nila na umaastang aktor. Supporting actor lang itong sila Hanilet. Kaya ayun, pinalabas. Dito sa pangalawang clip natin, pangalawang pagkakataon ito, pinalabas pa rin. Nakaitim na siya na jacket, kanina ay nakapula.
Okay, patuloy tayo sa ating balita, courtesy ng UNTV. Inaasahang magkakaroon ng programa kung saan posibleng magsalita si Vice President Sara Duterte at iba pang kaalyado. Nakarating na rin sa The Hague ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet kasama ang anak nitong si Veronica o Kitty Duterte. Ito yun, no? O, tingnan nyo yan, ha? Diretso pasok siya. Akala niya, ano lang eh, Davao lang, di ba? Ito, tingnan nyo kung paano siya pinahinto dito at pinalabas. Ayan, pasok siya, oh. Ayun, pinalabas ka agad, oh. Talasik lahat. Oh. Ayan na sila sa labas, oh. Hindi pinapapasok, kaya hindi maganda ang ano eh, ang pasok nila eh. Hindi maganda. Ayan, no, desperado yung pagmumukha. Kaya mamaya, babalik na naman yan, makaitim na siya na jacket. Mamaya, kulay itim ang jacket. Pero, ganun pa rin, denied, hindi pinapapasok. Dahil nga nakikita ng ano eh, ng ICC diyan, siyempre merong CCTV at mga gwardiya sa labas. Na ano bang mga klaseng tao ito na hindi naman ganun sa Amerika, di ba? Kapag merong impeach o lilitisin sa korte, ay wala namang ganun karami na tao sa labas. Di ba? Eh, lalo na sa Europe, ibang mentality diyan eh, masyadong advanced diyan eh. Isa atin, nasa panahon pa tayo nila Lapu-Lapu. Yung away-away kaagad, di ba? Away-away, di ba? Yun ang mentality ng ano eh. Karamihan ng Pilipino, lalo na sa mga DDS, away-away, ganyan talaga. Yung matapang maisog sila, maisog rally. Okay, balik tayo sa video. Hindi nakapasok ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia sa detention facility ng International Criminal Court. Live mula sa The Hague, may unang balita kasama natin si Maris Sumati. Maris! Igan, alas 11:14 na ng gabi ngayon dito sa the Netherlands at naghahanda na nga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan ngayong March 28. Bumisita nga muli sa Scheveningen Prison ang common law. Ayan, oh, tingnan nyo. Yan. Nakaitim siya dyan. Nakaitim ng jacket ha. Kanina nakapula. So ito yung pangalawa niya. So hindi ito gawa-gawa na balita na 2 beses siyang hindi pinapapasok. Ito yung courtesy video ni Igan Arnold Clavio ng GMA News. Balik tayo sa balita. Partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia para sana makadalaw sa kanya. Pero sa ikalawang pagkakataon na hindi pa rin siya nakapasok sa ICC detention facility. Nanatili siya pansamantala sa mga taga-suporta na ang ilan ay nagbigay pa ng mga birthday greeting card para sa dating Pangulo. Humingi ng paumanhin sa kanya ang isa sa mga abogado ni Duterte at nangakong pipiliting makapasok na siya at anak na si Veronica sa mismong kaarawan. Ayan. So tutulong na sila Nicholas Kaufman, yung abogado ni Digong, na makapasok ang chika babe ni Digong. Baka magkasakit si Digong kung wala ito eh. Beauty queen pala ito noon. Merong nagsabi beauty queen daw to. Kaya pala medyo may height, no? Matangkad. Ngayon ay maya-maya ay darating si Sara at ganun din hindi pinapapasok si Sara doon kasi limitado lang pala eh. Kahit anak ka ay meron kang visiting hour na binibigay ng ICC. Hindi yung basta na lang araw-araw, oras-oras papasok ka dyan. Hindi pwedeng ganun. Kasi detention cell nga eh. Hindi yan hotel, hindi yan condominium na kung anong oras gusto mo ay pasok ka. Diba? Kaya kailangan magkaroon naman tayo ng kortesiya, mga Pilipino. Tigas ng ulo natin eh. Panahon pa itong utak natin ng mga panahon ni Kupong-Kupong eh. Panahon ni sino ba yun? Sina Lapu-Lapu, sina Raha Suliman. Ganyan ng pag-iisip eh. Yung away-away kaagad kapag merong hindi makuha sa usapan. Okay, so ito, darating na si Sara dito, atin na panoorin. Hiling niya pati sana raw sa Sabado. Bago si Hanilet ay dumating din sa detention facility si Vice President Sara Duterte na hindi na rin daw nakapasok. Kinuha lang daw niya ang 4 na maleta at balikbayan box na dapat sana ay para sa dating Pangulo pero hindi na raw kayang ma-accommodate sa loob. Ayan, so merong limitasyon ng bagahe na ipapasok eh sa kwarto ni Digong. Bakit na nga ba ang dami-daming ilagay mo doon? Di ba? Hindi naman niya nagbakasyon dyan.
limitado kahit damit ng naka-detain. Meron ng sariling ano diyan ang mga detainee, parang uniform sa ICC. Kaya hindi na kailangan ng magdala pa ng damit diyan na marami. 4 na malita eh. Anong gagawin? Iba ka merong mga laman na kontrabando, di ba? Kaya ganun talaga sa mga detention facility. Napaka-stricto niyan. Kaya ito, nagsasabi si Sara, binigyan ng warning si Sara ng ICC na huwag niyong kunan ng video ang mga taga-ICC na lumabas-pasok sa building. Huwag niyong kunan ng building palagi. Huwag niyong i-publish sa social media. Meron palang mga bawal yan eh. Kung talagang gagawin ng paulit-ulit ng mga DDS ito, na palaging pinupuntirya ng kanilang kamera ang ICC at saka mga tauhan sa ICC, ay talagang ma-DQ sila. DQ kung basketball, disqualified. Diba? Demerits. Magkaroon sila ng demerits. Minus point. Okay, tapusin natin ang video with BP Sara. Sa inyo, sa akin, na huwag nyo daw i-video yung kanilang, bawal po yun, sa kanilang bundok, i-video daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. Ayan, so mga DDS dyan, makinig kayo ha. Yun ang sabi ni BP Sara sa utos ng ICC. Sundin nyo, huwag matigas ulo, baka lalong lalong madiin si Digong dyan dahil sa very offensive eh. Very offensive ang mga DDS na nariyan. Dapat cool lang kayo dyan kasi binigyan naman kayo ng pagkataon na magtipon-tipon dyan. Bawal yan eh. Bawal yan kasi yung pagtipon-tipon na ganyan na marami ay nakaka-alarma yan. Kaya ito, prediction ko baka next week, bawal na siguro dyan magtipon-tipon yung mga DDS na yan. Pwede siguro doon sila ilagay sa malayo. Kasi nakikita ang nakikita sa mga video ang building palagi at saka mga tauhan ng ICC na labas-pasok. Kaya yan sa security, delikado yan eh. Kaya bawal. Alright, sa mga kababayan, ano sa palagay nyo? Masaya ba at maligaya si Digong sa kanyang kaarawan ngayon? 80 anyos na si Digong. At nandiyan naman yung kanyang hanilit, chika babe. Pinayagan yata ni Ipi eh. Diba? Ano sa palagay nyo, mga kabayan? Pag-i-comment sa ating comment section kung magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga uploads. Maraming salamat!